Pasensya na, Kuxian Sheng, naghahanap lang ako ng kulukan. Mix na siya dito. Okay lang. Isang linggo ka pa lang dito, 3 beses na akong nabangga mo. Kaya, Nandoon ang kulukan sa sala, sa kabilang sofa. Doon ka na ma-charge sa susunod. Kung ng oreka. salamat! Kasi naubos na kasi yung baterya ng laptop ko. Nasisiraan na ako sa deadline. Hi, Guxian Sheng. Ano nga pala ang pangalan ng halaman mo? Ang sariwa ng mga tao nito. Money yan, madaling alagaan. Nakasulat sa sunduan, ako ang nag-aalaga ng mga halaman sa komunaya. Huwag mo siyang diligan ng sobra. Ikakadapit. Pinapilit na naman ako ng nanay ko na mag-asawa. Pasensya na. Nanay. Totoo, may boyfriend na ako. Hindi ako nagdadahilan ngayon, totoo ito. Maganda naman ang relasyon namin. Stable kami. Pagkatapos ng abalang ito, dadalhin ko siya para kumain kasama ninyo para makita ninyo mismo. Sige ba? Pagkatapos ng busy ko, dadalhin ko siya para kumain kasama ninyo. Tingnan na ninyo mismo, okay ba? Kasi ngayon hindi ako. Sinabi ko na, hindi ako interesado sa blind date. Ano sinabi mo? Ikaw, Ang kontak ko sa anak ni Tita Zhang. sobra namang biglaan yan. Hindi pa man kami nagkikita, wala pa kaming napag-usapan. Hindi talaga tama yun. Tapos ang dumi mo. Ikaw rin pala. Ako yung ipangulpad. Ikaw rin pala. Sabi ng nanay ko, kung wala akong dadalhin na boyfriend sa national holiday, mag-aayos siya ng 10. Hindi para sa akin. Kaka-message lang ng ate ko. Dadahin niya ang lobyo niya kahit kilala sa pamilya. Kailangan daw akong may kasama rin. Ang ganda ng person. Ginoong Lu, paano kung mag-asawa na lang tayo agad? Isang taon ang kontrata. Hiwalay ang kwarto, hindi pakikialam sa buhay ng isa't isa. Hati tayo sa renta. Suksyaw. Sumabasa ko na asibisyo. Para itong business deal. Wala man naman na obligasyon tayo sa isa. Pansamantala lang naman ito. Pansamantala lang naman ito eh. Pag hindi na nagpapamigay ng kasal ang ate mo at okay na ang nanay ko, hiwalay na tayo ng maayos. Hindi ba mas mabuti para sa ating dalawa? Yung huling kondisyon sa kasunduan. Sigurado ka bang kaya mo? Pagdating sa damdamin, hindi mo makokontrol yan ng papel lang. Huwag kang mag-alala, ikaw na si na ini-arrange pa ang bookshelf ayon sa kulay. Hindi ako maakit sa ganyang uri ng tao. Sana lang. Ikaw na nasusunog pa ang instant noodles. Narinig ko pa sa labas ng bahay. Halos wala kang survival skills. Hindi din kita type na katuwang sa buhay. Sige, kung ganyan ang sabi mo. Ibemahan ko. Okay, kasunduan. Bookshelf siya. Ito yung ayos sa arip, tutulungan. Ano bakit buwan? Sana mapanatili natin ang magandang samahan at pag-unawakan sa isa't isa. Nanay ko yan, huwag kang maingay. Samahan mo ko, huwag kang magkamali. Hello, Nay.
Guyan ang pangalan niya. Guyan, makipag-usap ka na sa nanay ko. Huwag ka nang matulala. Kumusta ko, Kika? Ako si Gulan. Ako ang boyfriend niya. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko siya pahihirapan. Paano kayo nagkakilala? Ang saya naman ninyo. May plano na ba kayong mag-asawa? Nagkakilala kami dahil magkabahay kami noon. Kasal, depende pa yan sa sitwasyon. Tita, nagpakasal na po kami. Naghihintay lang kami na maging stable ang buhay namin bago mag-organize ng malaking selebrasyon. Actually, ako lang naman. Suksiyaw. Medyo maingay na yung typing mo, ha? Ang lakas ng tunog ng keyboard. Pasensya na. Kasi ko, bukat ng magpalang kailangan isang nito. Oh, Laura. Hindi ko na kaya. Di ba to? Malambot ang iwanan. Hindi masakit sa mata. Akala ko sisigawan mo ako. Kasi apalak naman sa pagpahinga mo. Wala namang marating ka dito. Ito lang, mahirap ang dahil ng report. Pero dapat isaalang-alang mo rin ang iba. Gusto mo pagawa lang ako ng pagkay para sa'yo. Para na rin pasensya. Hindi na kailangan. Tapusin mo muna ang report mo. Huwag lang kalimutang bababaan ng tunog. Kaya tadi ko ang ko kayo na. Kasi ko na nga mara mo. Ako na yung matitawag pala. Hindi mo kami naman dito ate. Wala lang ito. Pagkantahin ako ng gamot para sa sipong. Pagkatapos mo uminom nito, matulog ka hanggang bukas para mas mahinig ka. CJ, itong ilagay mo sa bibig mo. Pampagaan ng anghang ng luya. Ang husay mo talagang mag-alaga. Parang bihas ka na. Madalas ka bang nag-aalaga ng tao noon? Noon, madalas magkasakit ang ate ko. Kaya naging ugali ko na ito sa daan ng panahon. Xiao, ipakita mo na yung boyfriend mo. Gaano kagwapo? Wala siya dito ngayon. Kumusta? Asawa ako ni Suksiao. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kilala ko ang kaibigan ko. Hintay ko pwede na sa napasumit ng isang taong isang buwan ko lang. Nakikinala. Wala naman sa kasunduan natin na hindi pwedeng malaman ng mga kaibigan mo. Ang relasyon natin, di ba? Pero peke lang ang kasal natin. Paano kung makulaan nila? Ano na ang gagawin natin? Hayaan mo silang hulaan. Kung malaman nila, sabihin na lang natin hindi kami magkasundo at nagdidiborsyo. Pero, Suksiyaw, Napansin mo ba? ngayon ay magaling na tayong mag-coordinate. Ano ginagawa mo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Gusto ko sanang magluto ng Mickey. Pero pagkakulo ng tubig, hindi ko alam kung magkano ang ilalagay. Baka masyadong marami at maluto. Pero napagluto. Kuha ng tubig, ilagay ng Mickey. Tapos basagin ang itlog, lutuin ng mga 3 minuto. Tapos na. Umalis ka na muna, ako na bahala. Gusto ko ring matuto magluto. Baka kasi may araw na wala ka. Hindi naman ako pwede mag-order ng pagkain habang buhay. Sige, Facebook mo. Ituturo kita, huwag kang mag-alala. Ingat! Salamat. Palagi ba akong awkward? Pagbasag ng itlog, subukang magmasila ang pula. Para buong buo ang lalabas. Kung nakapagbasa ng ito, ikaw magkikinamit eh.
Ingat. Ito. Hindi mo tiyak. Kapag gusto mo, itutulog sa iyo ng dahan-dahan. Anong nangyari? Mukhang hindi ka okay. Wala, okay lang. May nag-message lang. Isang taong wala na akong pakialam. Ano ang gagawin mo? Kailangan ko puntahan siya. May mga bagay na kailangan sabihin ng personal. Para huwag na siyang makialam sa akin kailanman. Sasabay ako sa iyo. Hindi kailangan talaga. Usapan ko ito. Kaya ko itong ayusin. Ayaw ko kang masungkot dito. Gabing-gabi na. Ikaw na. Hindi yun litas. At higit sa lahat. Asawa mo ako kahit papano. Pasok na. Naharapin ito ng mag-isa. Natatakot lang ako baka sumabog ang emosyon niya at masaktan ka. Ayaw ko kang abalahin. Hello? Sino ka? Bakit nasa iyo ang cellphone ni Suksiao? Nasaan si Suksiao? Asawa niya ako. Ano ba ang kailangan mo sa labas ng aming bahay? Kailan pa nagpakasal si Suksiao? Huwag mo akong lokohin. Hindi kita niloloko. Umigas na namin, Patel. Pakiusap, huwag ka nang bumalik dito. Wala na talaga kaming magiging mangyayari. Hindi ako maniniwala. Kailangan ko pa bang ilabas ang marriage certificate? Para maniwala ka. O hintayin mo pang tumawag ako sa pulis bago ka tumigil? Guyan. Salamat. Ano lang yun? Mag-asawa na tayo ngayon, di ba? Ay, bumibili pala ng chips. Healthy food lang ang kinakain mo. Nagulat ako. Akitas na dati na kumakain ng Brenda yun. Kaya naisip kong gusto mo ito. Kaya nung mabili ako kanina sa supermarket, nabili ko na rin para sa iyo. Magugustuhan mo, di ba? Heto, yung yogurt na gusto mo. Ayaw ko nalaman na gusto ko ang flavor na yun. Hindi ko naman sinabi sa iyo noon. Nung mamili tayo noon, napansin ko. Na ikaw, ang pumili ng flavor na yun. Naisip ko, baka gusto mo. Kaya tinimo ko sa isip ko. Sa isip ko, baka makadulat na nito balang araw. Kuyan, Noong dati, mayroon ka bang talagang nagustuhang babae? Gusto ko malaman ang kungkol sa nakaraan mo. Noong high school, nagka-crush ako sa isang babae. Sinabi ako pang umigib para makapunta sa harap ng ganyang silid-aralan. Para lang mafita siya ng kaunti pa. Tapos nag-graduate na kami. Kung nag-finish yung suit. Para mag-aral. Tayo yung biyo namin. Hanggang sa unti-unti na lang. Wala na nangyari pagkatapos noon. Ikaw naman. May kwento ka rin ba? Yung sinabi ko sa iyo noon, yung dating boyfriend ko. 3 taon kaming magkasama, nagsakrifiyo ako ng marami. Tapos nalaman ko nagkaiba pa siya habang magkasama kami. Sobrang sakit. Hayaan mo na. Ang nakaraan, hayaan mo na itong manatili sa Nakaraan. napakagandang babae mo, matalino ka pa at mabait. Dapat kasi sa tao maging masisiyo at pakalaban ka.
Bakit hindi ka patulog? At gabi na. Hindi ako makatulog. Lumabas lang para mag-relax. Bakit nandito ka rin? Nagbago-bago ng design hanggang ngayon. Nasave na lang ang file. Medyo nakikilala ako. Lumabas para huminga ng sariwang hangin. Guyan. Matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Bakit kumayag ka na mag-asawa agad noon? Bukod sa para sa ate mo, may ibang dahilan pa ba? Bakit ka pumayag sa mabilis na kasal noon? Bukod sa para makasagot sa ate mo, may ibang dahilan pa ba? Kasi sa tingin ko, nakakapagod ang pagiging kasal. Nagtatali ka ng dalawang tao. Ano pa kayo? Kailangan parang magluwahan. Buti na saan, iba na rin. May kasunduan, may takdang panahon. Hindi kailangan magbukas ng maraming emosyon. Ganoon pa rin ba ang iniisip mo ngayon? Okay naman. May kasama kang kausap kahit paano. Saan ka magbubag ko? Ganoon din ang naiisip ko. Nung nag-iisip pa ako, kapag nagkasakit wala kang ibang pagkakatalan, kundi sarilihin mo lang. Kahit man ito ng ubig, wala kang mainom. Ngayon nandito ka para alagaan ako, parang mas mapayapa na ang loob ko. Suksyaw. Kasi, kailangan akong ipadala ng kumpanya sa Shanghai at masiwaan ang isa pang proyekto. At malamang ang ayon ako nakuluan. Kaya ang ating kontrata ay kailangan na natin Wakasan. Okay lang iyon. Maganda ang Shanghai. Makakatulong iyon sa iyong karera. Dapat kang pumunta. Nagpetisyon na ako sa management para mapalitan ako ng ibang tao. Kung papayag sila, Mananatili ako dito. mananatili ako dito. Pero kung hindi, maaari tayo magkatin sa diborsyo. Kung pwede na magpalit ng tao, maaari pa na kumatigil sa kabi mo. Sa tabi mo. Hindi na kailangan magpipuwes ng kapalit. Sige na, umalis ka na. Kontrata lang naman ang kasal natin. Magtatapos din ito sa huli. Ngayon man umamaya, pareho lang. Suksyaw. Wala ka talagang Pagtatangi. wala. Huwag kang makamali ng intindi. Mula simula hanggang katapusan, kontrata lang talaga ang kasal natin. Negosyo lang ang relasyon natin. Wala nang iba. Pagkaalis mo, hahanap ako ng pagkakataon para ipaliwanag sa nanay ko ang lahat. Tapos magsisimula na ako ng bagong buhay. Guyan! Pumutok ang koneksyon ng tubo sa balkonahe. Nagtatulo na! Tingnan mo agad! Ang water pipe sa balkonahe, may bita. Kumatulo na! Puntahan mo na agad! Isasara ko muna ang barbula. Bye. CJ. Ayos na, natakpan ko na ang butas. Wala nang problema. Guyan, grabe ka naman. Paano mo natututunan ang lahat? Dahil mag-ayos na pwede, kaya mo pa. Noon, ginagawa ko lang mismo ang lahat ng bagay sa bahay. Patagal-tagal, natuto na lang ako. Guyan, hindi ka pa maaaring pumunta sa Shanghai. Hindi iyon ang ibig kong sabihin.
Kasi ayon sa ating kasunduan, hindi pa tapos ang ating takdang panahon. Kung biglang aalis ka, hindi ko alam paano ko ipapaliwanag sa nanay ko. Bigla kang umalis, hindi ko alam paano ko ipapaliwanag sa nanay ko. Naniniwala siya na totoo tayo. Suksiyaw. Gusto mo ba ako? Hindi. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Tungkol lang sa kontrata ang sinasabi ko. Bakit ba magasakit ng alis ako? Nung nagkasakit ako noon, hindi ka nagbantay sa aking buong magdamag. Hindi pa ka masabaw niya po ng oras. Alam ko, one bits, utang ini, lawin ang store. Bilib. Nagluto tayo ng ngayon, Piskapi. Tapos mas mabalog dito. Bakit matititali ng buhay natin? Obligasyon ba talaga lahat ng iyon na nakasulat sa kontrata? Salamat sa langit. Kasali pa ito lahat sa kontrata. Napagkasunduan natin na peke lang ang kasal na ito. Noon na hindi ka magpapahulog ng totoong garadamen. Ano na tawag sa ginagawa mo ngayon? Ganyan talaga. It's gone. Akala ko transaksyon lang ito para sa ating dalawa. Pero parang nagbago na ang isip ko ngayon. Suksiyaw. Parang totoong Nagustuhan. Nakita. Sia Oxiao, darating kami para sa kasal ninyo. Nakabook na ang hotel. Lahat ayos na. Ano na gagawin natin? Peke naman ang kasal natin. Paano kung mag-ayos tayo ng ceremony? Baka mahuli tayo sa sinungaling. Kung mahuli man tayo, sasabihin na lang natin ang totoo. O kaya, gawing totoo na natin itong relasyon natin. Seryoso ka ba? Suksiyaw. Hindi basta-basta sinasabi ng wala sa ulo ang mga ito. Si Magdala pa na ako nung magkasama tayo. Talagang masaya ako. Ito ang pinakamasaya at pinakamagaang na panahon ko sa loob ng ilang taon. Gusto kong maging tayo, tunay na tayo. Gusto kitang makasama ng tunay, hindi dahil sa kontrata, kundi mula sa puso. Gusto kitang samahan habang buhay. Pero, marami akong depekto. Palagi akong naliligaw kapag lumabas. Lagi rin akong nagpupuyat at magulo ang buhay ko. Okay lang. Kapag naliligaw ka, sama-sama nating hanapin ang daan. Kapag nabubuyat ka, kakasama mo ako. At gagawa ako ng kape para sa'yo. Tulog pa to. Lilinawin ko ito para sa iyo. Lahat ng depekto mo para sa akin. Sinusuotin mo akal. Sino siya? Quintas? Bakit mo siya binigyan ng kwintas? Hindi. Pakinggan mo ako, katrabaho ko lang siya. Noon, malaki ang naitulong niya sa akin, kaya nagpasalamat lang ako sa pamamagitan ng regalo. Pasasalamat? Kwintas ang ipinasalamat mo. Mahal na mahal naman ang regalo para lang sa pasalamat. Kuyan, totoo ba? May gusto ka pa bang iba? Hindi ganoon, si Oxiao. Pakinggan mo ako, hindi ganoon ang nangyari. Ayaw kong makinig.
Wala na akong mapaniwalaan sa bawat salita mo. Yung sinabi mong mahal mo ako, parang sa peking kasal natin, bubuong palabas ng palalahat. Xiao! Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa taong si na pati bookshelf ay inayos pa ayon sa kulay. Maganda. Ikaw naman, halos wala kang life skills. Hindi ka rin nasa listahan ko na hindi ang partner. I-include mo ang gumawa ng kape para sa iyo, para sa paghingi ng tawad. Salamat. Palagi ba akong naghahawak sa iyo? Huli na ngayon. Hindi ka ligtas kung mag-iis kang bumaba. Natatakot ako baka mawala siya sa sarili niya at masaktan ka. Ayaw ko nadapitan ang propena mo. Ikaw nga, ito ang gusto kong nasa. Hindi ko pa ito nasabi sa iyo noon. Nung namili tayo ng mga gamit noon, napansin ko na ito ang pinili mo, kaya naisip ko baka gusto mo ito, kaya tinatak ko sa isip ko. Baka may pagkakataon akong surpresahin ka. Hindi na masama kung may kasama kang magluto ng Mickey. Pagod ka na. May mag-aalok sa iyo ng tubig. Hindi naman masama yun. Ganoon din ang naiisip ko. Noong mag-isa pa lang ako, kapag nagkasakit, wala akong mapagtutulingan, wala pang mainit na tubig. Pero hindi ko ka palaalagaan ako, mas patag ng loob ko. Kuyan. Matagal ko na gusto itanong sa'yo. Bakit ka pumayag na mag-asal boys noon? Totoo bang gusto mo ako? O katulad din ng ating peking kasal? Palabas lang lahat. Suksiyaw, matagal na akong may gustong sabihin sa iyo. Hindi ko lang nakipang pagkakataon. Ayaw ko muna makipag-usap sa iyo. Hindi pa ako naka-calm down. Ayaw ko makinig ng paliwanag mo. Suksiyaw! Pasensya na, hindi ko sinadya. Natatakot lang ako na baka maging katulad ka ng dati kong boyfriend. Na hindi naman talaga siya mahal sa akin. Laro lang pala lahat. Ayaw ko nang masaktan ulit ng ganun. Pasensya na. Kasalanan ko, Suksiyaw. Yung pintas na yun. Hiningi talaga sa akin ang intern na iyon na dalhin. Kanpas nila. Para sa kaarawan. Kaya nagpabigla siya sa akin. Hindi ako nagbibigay ng regalo sa iba. Kapag pala ako lang pagtikaray. Hindi mo ako ninoloko. Tingnan mo. Hindi ko siya kisoy namin. Tingnan mo, ito ang chat history namin. Hindi kita niloloko. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Mag-isa akong nagalit ng matagal. Kasalanan ko yun. Itagal ko masabi, kasalanan ko. Guyan! Hindi ko alam na nag-iisa kang gumawa ng lahat ng ito ng tahimik. Mula nang makausap ko ang iyong nanay, naramdaman ko mukhang man kayong kasali sa'yo. Kaya siniseryoso ko talaga ito. Sa loob ng 2 taon ito, pinag-isipan ko ng mabuti ang nararamdaman ko. Pinag-isipan ko ng mabuti ang nararamdaman ko. Kontrata lang naman tayo, magtatapos din ito balang araw. Ngayon man umamaya, walang pagkakaiba. Suksiyaw. Gusto mo ba ako? Gusto na siya sa'yo. Yun lang. Bakit naman ka alam pag-ayos? Ako. Nung nagkasakit ako noon, ikaw ang nagbantay sa akin noong gabi. Lagi kang napapalilabas ko kung wala rin na lahat yung oras. Alam ko ang paboritong chips mo. At alam mo yun kung anong lasa ng yogurt ang gusto ko. Nagluto tayo ng merienda sa gabi. Ayos natin matuto. Bawat maliit na bagay. Nakasulat pa lahat ng iyon sa kontrata natin. Sabi mo noon, Canada, anong tawag mo ngayon dito? Noon,
Gawin mo ako. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Suksiyaw. Parang talagang nagugustuhan na kita. Araw-araw, lalo ko itong nararamdaman. Tunay ang pagmamahal ko sa iyo. Gusto kitang kasama habang buhay. Kaya, inihanda ko ng tahimik ang lahat ng kailangan. Nagpunta kahapon ng may espesyal na dahilan. Alis tayo sa civil registry. Bakit hindi mo ako pinag-usapan muna? Bakit hindi mo muna ako kinausap? Malaking bagay naman ito para sa ating dalawa. Mahal ko. Saan ako kumpihan ko? Suksiyaw. Peke ang ating kasunduan noon. Pero ang marriage certificate na ito, puno ng totoong pagmamahal ko sa iyo. Lagan ba? Mas ko hindi lang isang pansamantalang tirahan, kundi isang tahanang puno ng pagmamahal. Guyan, pumapayag ako. Pumapayag akong samahan ka habang buhay. Sa sandaling ito, naramdaman ko ang kaligayahang hindi ko pa nararanasan noon. Mahal kita. Suksiyaw. Habang buhay, pamahal kita. Iingatan kita. Gagawin kita masaya. Hindi ko talaga mapaniwalaan. Nagsimula tayong dalawa bilang mga kasambahay na halos hindi nagkakausap. Tapos naging pinakamahalagang tao na kami sa buhay ng isa't isa. Hindi ka panipaniwala. Kami na dati halos hindi nagkakausap noong magkatira. Naging pinakamahalagang tao sa buhay ng isa't isa. Hindi ko rin inakala na darating ang araw na ganito. Dati akala ko, Ang kasal ay isang bilangguan. parang hindi makalangha. Ang totoo, Kapag nandito ka, pakiramdam ko panatag ang lahat. Kahit ordinaryong araw, parang may liwanag. Guyan, Gusto kong kasama ka. Magluto ng mainit na pansit. Sabay tayong magdilig ng halaman sa bintana. panoorin itong lumago sa sikat ng araw. Sabay harapin ang makulit na pagmamahal ng ating mga magulang. Sabay harapin ang lahat ng hamon. Subukan ito sa mga kumangit. At sabay natin, tahanan. ayusin natin ito. Ayon sa gusto nating dalawa. At sabay nating panoorin. Mga anak na lumaki. At turuan sa buhay. Sabay tayong tumanda. Mula itim hanggang puting buhok. Sa bawat umaga at takip silim. Hindi ka naman bibitiwan ang kamay ng isa't isa.